Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang maglunsa pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Baral. Kasama natin, Joel Laksamana. Good morning, pare. Magandang umaga po. Wala kaming binabating happy birthday kundi ang aking pinsan. Pinsan? Nelson de la Cruz. Dating taga-PAL. Crew. Huwag natin ba... Palamunin. Hindi. Tama. Meron din ako hindi babatiin nga pala. Ang Secretary General ng Philippine Taekwondo Association, si Rocky Samson. Happy birthday, bro, Rocky. Oo. Bakit ayaw mo batiin? Ayaw kong batiin dahil baka hindi magpapansit Oh, yeah. Okay. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Lumabas po ang Okta Survey. Kauna-unahang ang ating topic. Unang topic natin yung Okta Research. Every quarter, meron silang survey, satisfaction rating sa ating gobyerno. Ang matindi rito yung pananaw ng taong bayan. 3 in every 4 Filipinos ay hindi po satisfied. Ano ibig sabihin? Kontento, masaya sa pagkontrol ng gobyerno ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. O ika nga, inflation. Ayan. Inflation. 75% ng respondents sabi, kulang. Dissatisfied. 6% lang po yung satisfied. Yung 19% undecided. So, pwede pa rin maging dissatisfied yun. Di ba? Ang tindi ng problema sa inflation. Okay? Pataas po ng pataas yan. Magmula noong last year. Noong last year, nasa 60% lang yan. Kumbaga, 6 out of 10. Ngayon, 7.5 or 3 out of 4 Filipinos. Hindi po kontento sa controlling ng inflation. Ang susunod dyan, yung poverty alleviation. Kulang po. Pangatlo dyan, yung mataas na porsyento ng dissatisfied, ay graft and corruption. Susunod dyan, yung food security. Yan. Ngayon, saan masaya ang mga tao, pare, sa ginagawa ng ating gobyerno? Di ba, kung hindi sila masaya sa ibang bagay, meron naman siguro mga bagay-bagay na masaya sila. Ang masaya po ang mga tao ay infrastructure. Ang taas niyan, 81% ang satisfied, 3% ang dissatisfied. Grabe yan. Pag sinabing public infrastructure, ano ibig sabihin niyan, pare? Mga kalye, tulay, public schools. Public schools, okay. Public infrastructure yan. Tapos yung response sa natural disasters. Mataas din. Mataas din yan. At tapos, 27%. yung protecting overseas Filipinos. Okay. Sige. Matataas sila dyan. Pang-apat yung healthcare. Okay? Pang-lima, ang mataas ang satisfaction, 75%. Education. Pagkatapos dyan, foreign relations. Okay. Maganda raw. Although nagkakagulo daw ngayon sa Masinloc daw. Gumagamit daw ng cyanide. Ang China. Dyan sa Masinloc, fishing. Hindi maganda yan. At nilagyan na naman daw ng mga floaters. Naku po. Yan. So, ang problema ng bayan sa ngayon remains inflation. Although, nito pong mga nakaraang buwan, January, ang sabi nila, ang prediction nila sa January, mababa inflation rate 2.9, di ba?
Noong December, ganun din. Bumaba na inflation rate, pero may mga threat kasi na baka bumalik, pare, yung mga malalakas, yung mga matataas, yung mga mabibilis na pagtaas ng presyo. Ano yan threat na yan? Number one dyan, siyempre, yung El Nino. Naku po. So, malaki maging epekto niyan sa ating ekonomiya at kabuhayan sa totoo lang. Siyempre. Oo. Marami daw po, ay ilang 41 provinces na ang tinamaan ng El Nino. Yan. Ano ba nangyayari ngayon? Marami tayong motherhood statement sa task force, El Nino. Mga gagawin namin lahat ng paraan, mga gano'n. Okay. Cooperation, coordination, mga ganyan. Ang pinunuho niyan task force, si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ang Secretary of Defense. Ang bansa natin. Ang sabi niya po, hindi lang naman ang task force yan. Everybody, lahat po kailangan na pumasok daw dyan. Ang ito iniisip ko parang Joel. Ano ba pwede mong gawin kung kalaban mo na ang weather? Yung El Nino. Paano ba natin pipigilan yan? Hindi natin mapipigilan yan, di ba? Di ba darating at darating ang El Nino? Di ba? Anong pwede natin gawin ngayon? Ang sinasabi ngayon, puro dole out. Puro ayuda ang naririnig natin. While maganda ang ayuda, siguro naman ang focus, ang focus talaga natin sana sa agriculture, sa food security, bro. Kung magagawa ng paraan sa irrigation, batuhan ng pondo sa para ma-monitor yung food security natin. Oo nga eh. Tama ka dyan. Pero ganito ang sitwasyon, parang Joel. Oo. You need time to do all these things. Andito na yung El Nino. Dapat paano? na kagad. Wala na nga. Wala na. Tingin ko, paano? So there's a worry. Yun po kasi wala naman talagang, anong solusyon dyan sa El Nino? Diba? Sinasabi nila yung mga water impounding system. So, ipunin mo yung tubig ulan. Wala nga ulan eh. Ulan eh. Maski nga nagkaroon tayo ng mga impounding systems, yung mga maliliit daw. Water catchment. Tsaka by the way, yan yung lack of water. Doon naman sa Mindanao, sa South, kabaliktaran. So, ibang baha naman doon. Calamity zone, state of calamity na daw i-declare daw doon. So, iba naman ang solutions dun sa mga lugar Ito na raw po, paparating na in coming weeks. As high as 40 degrees Celsius in Metro Manila. Iinit ang gusto. And Northern Luzon. Yung Northern Luzon, kasama dyan yung Cagayan Valley, which is the food basket of Metro Manila. At ang Metro Manila hanggang sa 40 degrees Celsius. Kahit po meron pa ring tinatawag na amihan. Hanging amihan. Ganyan pa rin daw kainit. Drought conditions talaga to. At 41 na ho ang probinsya na tinatamaan. Dry spell na. Hindi pa naman drought. Dry spell. May mga graduation. Papunta na ron. At saka yung 41 na yun na madadagdagan. So, na raw po, ang Metro Manila pwedeng umabot na 40 degrees. Nakakatakot yun, pare, ha? Meron na sa Region 6 and 9. Ito yung Zamboanga area. Okay. Marami na raw pong farmers ang natamaan dyan. Visayas, Western Visayas, Zamboanga, Peninsula. Ang dami na pong damage na ginawa nitong weather phenomenon na to. Wala tayong magagawa. Weather yan. And parang cycle yan, dumarating na lang yan, tapos aalis. Okay. Good morning, Kong Jonat. Sabi ni Presidential Communications Assistant Secretary Joey Villarama. Yan ang spokesperson ng task force. Ng task force. Ang mga nakasira daw po dyan sa Western Visayas and Zamboanga. Nasira na, wasak na, pare. Wala na pag-asa, hindi na masisave. Karamihan, bigas.
Yan. Dry conditions, dry spell, map, ano man level niyan, dry spell o drought na, bigas po ang tatamaan. Ako, kaya hindi ko maalis kung bakit yung survey. Kahit na bumaba na yung inflation to 2.9, ang top of the mind worry pa rin ng ating mga kababayan, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Dahil nga dito sa mga balitang to sa El Nino. Pero ano yan, ha? Nakakapagtaka. Oo. Hayop naman, napaka-drastic naman ang ano niya. Pag-ayos ng ano. Pag-akyat ng dissatisfaction. Oo. Nasa 75% bigla from 60%. About last month, hindi naman ganyan. Hindi. Aha. Medyo mabigat yan. Kasi nga, may worry because of the impending or coming. Sigurado na darating ang El Nino. Hindi. So parang nararamdaman na ng tao. I mean, tao. out there in the countryside, and it's, and So may kailangan din gradually, It is also- kumakalat. I think it's also a factor nung yung pag-describe, pag-ayos ng mga tao, lalong-lalo sa gobyerno, tungkol sa sitwasyon. Yun na nga, may kulang sa May communications. pagka ano sila. You mean people are feeling pessimistic? O Yes. parang alarmed, ayan. Pare, Oo, ang ganon. daming ganun. In effect, kasi halimbawa, We are not being alarmist, halimbawa, halimbawa yung sina Joey yan, sina Joey. So, Joey Villarama. Kaibigan natin yan, Oo. PCO. Kung pinapakita ba naman nila yung sitwasyon, halimbawa dito sa isang sindangan halimbawa sa Okay. Zamboanga del Sur o Zamboanga del Norte, talagang wala ito. Pero dito sa ibang areas, ito naman. In other words, May nangyayari. may nangyayari rin. In other words, hindi yung talagang wala. Puro kulang nga sa information kaya may takot May takot eh. Yung worry po, kitang-kita mo sa survey. Bumagsak ang inflation rate natin to 2.9. 2.4. Oo. Tapos Pero lang on top ito, of the mind worry ng ng mga tao tao, bayan, dissatisfied daw sa parang ganun government eh. sa inflation rate. hindi ko talaga Parang they're not feeling really that confident Not sa hopeful. abilidad ng pamahalaan parang na ganun. i-manage Parang ang sitwasyon. Yun na nga sinabi. Dissatisfied sila the way the the government, government is handles handling it. Is the handling it. inflation. Marami In other words, marami kulang. naman press release ang mga ibang departamento Ayun na nga problema nila. Hindi, gaya ng DTI at Power. pambobola yung press release ganun nun. ba? Ikaw Press naman. release Naman, kasi, buti nga yun, naglalabas sila impormasyon. Hindi press release yung praise. praise. ang problema ng mga ibang press release nila, hindi ugma sa realidad. Ha? Ako? Hindi nag-ano may nagtatagpo. May dysfunction. Iba yung sinasabi nila, iba yung Na nangyayari. nakikita ng tao. Kung kayo ba naman maging tapat, realistic sa sinasabi nyo, di maganda. Puro salita pa rin kasi, parin Jonat. Yung halimbawa, press release nila, marami daw nakahanda na programa para sa mga farmers. Asan na yun? Kung pinapakita ba ninyo na kayo lumalakad, nagtatrabaho, workout, Puro warning nga natatanggap yun na natin nga Kaya ang mga tao nakadala. sabi ng DA, pare, baka may mga peste pa na darating. Yun yung mga Ang gusto namin sana marinig, anong solusyon nyo? Ito. Sa peste. May peste darating, pero anong gagawin natin? Yan. Ganun. parang, May solutions-based, hindi yung basta ka na lang parang nagsabi. hindi ka lang basta nananakot. Meron kang solusyon na pinapakita Hindi, sa ang tao. nangyari kasi parang pinapaubaya natin sa ating mga kababayan ang pagsusolve ng kanilang problema. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ganun ba? Hindi naman Kaya siguro. tingin nila, ang gobyerno, nasaan kayo? Ayan. Parang ganun eh. So hindi kayo ayaw niyo yung mga advice na use energy wisely. Hindi, sabihin mo Use water wisely. How do we do that? Yun Kayong na mga nga eh. taong bayan maging responsable kayo. Bigyan mo kami tips. Paano gagawin, boss? Yung mga farmers, how do they fight the infestation? Oo. Yung mga peste. Oo. Dahil pag mainit ang panahon, sigurado naman darating yan. Oo, expected na nila yun. Paano? Anong gagawin natin? Yun lang. Yung medyo, Hindi naman puro ayuda lang. parang ang aking nakikita. Hindi naman maganda yung puro. Noong panahon na yun, hindi naman ngayon lang natin nararanasan itong mga ng El Nino eh. Pero nung mga ibang panahon, meron kaagad na sinasabi, ito ang gagawin natin.
Tulong tayo, ganito. ang Ikaw gagawin parang Jonat, sinasabi mo, kulang sa information ng mga tao. Hindi. Ang hindi sa information. Maling informasyon. Katakot-takot nga informasyon nila sobra. Puro pananakot. Nagkaka-overload, ha? Overload eh. Ay. Yung Hindi, ito, meron ng NEDA. solusyon. Sabi ng NEDA, ang administration daw po, pinabibilis ang efforts to address yung recent survey on inflation, food security, job creation, and poverty. Pinabibilis na raw po yung kanilang efforts. Yan. Sabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Ganito na lang. Ayaw mo nung pinabibilis ang efforts? Okay yun. Kung pinabibilis, ang ibig sabihin, halimbawa, Ano? kung talagang papasok na yung mga bigas galing sa Vietnam, for example lang, di pumunta na kayo sa pier at mag-ayos na kayo doon, tignan niyo, ito, papunta na dito sa nandito na, pumunta na sa retailers, papunta na in other words, action ang Ayan. hindi yung press release. Puro efforts. Hindi yung efforts. Action na. Sabi ng NEDA, ano naman daw tataas na raw ang mga foreign direct investments dito sa atin. At yan daw ang magiging solusyon. Ha? Yun lang ba? Okay. Kasi daw, mas mataas ang growth rate natin kesa doon sa mga ibang kapitbahay natin. Hindi na tinitignan ng mga tao. Kayo ba ay naayos ba ninyo yung 34 or 29 or whatever na permit signatures? Yung mga ganon. Yun lang. Yun ho sinasabi, ito yung sinasabi ni Jonat. Yung nakukuha nating impormasyon sa ating gobyerno, tumatagos po sa ating bayan. mga utak, Kaya nga taong ng bayan. tao. Walang effect. Daan dito, labas doon. Hindi. Parang ganon? It's above us. Mga That's effort, that's even worse. foreign It goes direct above our shoulders. investment, yung mga ganon, hindi po pasok yan. Hindi maiintindihan yan. Ito, nagtayo na ng planta. Yan. Ayan. Mga kababayan natin dito sa Laguna. So, magre-report kayo, tayo pinakamataas, 5.6. Hindi maiintindihan yan ng taong bayan. Therefore, makikitang-kita sa survey, yung sinabi ni Dave Balisacan kasi, reaction niya yan, doon sa Okta Research, na 75% ang dissatisfied. Kanino bang turf o kaninong area ang merong saklaw dyan sa inflation? Siyempre, BSP. Pero po, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Limitado yan. limitado. Ang hawak lang yan, yung money supply. Kitang-kita nyo naman, talaga sinakal na yung money supply. Ano pa ba pwedeng gawin ng BSP? Hindi na pwede. Hanggang doon na lang yan. Puro lip service naririnig natin. Kailangan supply side. From the other side. From the Si other NEDA. side. Sinasabi yan, NEDA. Supply side tayo, supply side. Anong ginawa natin doon sa supply? Nag-increase ba tayo ng production and everything tungkol sa inflation? Okay? Ang El Nino po, nung isang taon pa, wala nang tigil ang presidente, kakasabi dyan. Ito, kayo. Anong result? Meron ba tayo We have enough time na maghanda talaga. Meron di ba ba? tayo nakikita? Ang ginawa, importation. Yun ang ating magiging solusyon. Hindi na. Hindi pwede? Pwede yun, kaya lang kulang. Yun ang sasabi. Kalimbawa na lang, ito na lang. Sana makadagdag ng trabaho. Ito subway, very specific ito. 1.5 years na yung programa para sa subway. Dito lang sa atin, dito sa Meralco Show Boulevard na ito, hanggang ngayon, nakatiwangwang yan. Bakit? Hindi nila naaayos yung right of way. 1.5 years, hindi mo maayos ang right of way, samantalang dami na sana nagtatrabaho dyan. Ang hirap po ang hirap po mag-ayos na right hindi of po way. ganun Hindi ang po na solusyon anticipate. dyan na kung Jonat. Baka, Siyempre, alam mo ba, private land yan na medyo hindi na pag-uusapan Ito, ng gusto. just to give you an Kapalit example. na bayaran. Nung ganyan ang problema, dalawang administrasyon, panahon ng paggagawa ng yung SLEX NLEX connector. okay. Alam mo solusyon ng San Miguel? Binili na nila yung
Ikaw ba ang problema? Yung isang maliit dyan na hardware or whatever it is? Ikaw ba ang problema? Ito. Ako na, mag-i-advance na kita. Tapos, dadaan na kami dito sa Hindi Ilog. pwede sa gobyerno yun, pare. Hindi nga. Ang ibig Kasi ang problema ng gobyerno, pag sila may hawak ng project, pag bumili sila ng property, limited sila doon sa zonal value. Okay. Meron limitation. Hindi ka mukha ng private Ang sector. private sector, iba Kung kahit market value yan, bibilin niya yan. Hindi, ang ibig sabihin ko, di kausapin nila yung kontraktor. O ito, Kaya bumili na right of way. trabahuin mo na yan. Yan. O, Pwede ito, yan. meron akong utang sa'yo. Imbis na magtagal tayo, 1.5 years, kasi nagbabayad ka rin eh. Oo. Babayaran mo rin yung waiting time eh. Isa Oh, yung downtime na yun. Yung oh. downtime yung, na- yung pera na hindi mo ginagamit, tumatakbo metro noon. Alimbawa, So, ang loan sinasabi ito. mo, This is Loan, loan. naka-loan yan. yung contractor, Ay, Hindi gumalaw ka na. commitment fee yan. Gumalaw ka na. Tuwan-tuwa yung mga nandito. Naka-standby kami. Kumikita kami. Ay, yun na masarap. Oh, gusto ba natin yun? Hindi nga, ano solusyon natin? Nag-aalala ang bayan. Tungkol sa inflation, tungkol sa El Nino, poverty, nag-aalala. Yan po ang hindi natin matanggi. Na merong ganyang klaseng... Lumakad kayo, pakita ninyo na naglalakad tayo. puro importation. Eto pare, saan ka naman nakakita? Ano, may ayuda naman na Hindi. programa. Pare. Eh, yung nga, Limitado yun. Limitadong Yes, ayuda. hindi naman lahat maayos. Mararamdaman ng tao yun. Hindi, tuwan-tuwa yung mga maayudahan. Pero yung hindi nakakakuha Ito ng na nga, ayuda. sinabi na natin yung ayuda, kung pinulitize pa yan. weaponized. Oh, di tapos. Ginawang weapon. Ginagamit po ng mga LGUs para sa kanilang mga political plans. Ito, maganda. Sa naman nakakita, ang Bureau of Customs sa Mactan, Oh. binigyan ng award, recognition, yung top 10 importers. Ayan. Aba! Maayos parang PRSP at at Anbil, Sa lahat naman ng IABC. bibigyan ng award, importers ang bibigyan mo na. Ko, tatanggalin ko na yung collective dyan. Alin? Ano? Hindi, Yan ang teka. yung pinagbibigyan. Ano, Binigyan mo ng award, mga importers. ano nakalagay sa tropeo for So, boosting the Philippine economy? Ganon. Hindi, sila Hindi. daw nagpataas ng koleksyon. Ang pinag-isipan mo yung ba- sarili mo. Putragis. Yung mga local. Paano yung mga local na company dyan? Nag-import sila. Tapos yung mga nawalan ng trabaho dahil nag-import ka, yung mga nagpo-produce dati ng ganyan, nag-import ka ng gitara, malakas ang gitara sa Cebu. That's, Para patayin mo na Para yung mga patayin mo na yung mga gumagawa. that's a terrible signal sa mga ano natin, Oo. mga industries Iba natin, eh. manufacturer, mga... Hindi mo naman kailangan binibigyan ng award yung mga importers. Baka hindi na mag-import yan. Babagsak ang ng koleksyon. kuwete. Yun. Ang inisip mo yung collection mo, hindi mo inisip yung kabuuan. Ay, ikaw naman. Kaya nagsasara Ano ng... ka naman? Kaya nagsasara Kaya ng... alis na ako. Kaya nagsasara ng kumpanya yung aking kaibigang si Bisoy. Oo. Sinara yung rice dealership niya sa palit. Nag-tricycle na lang. Mga ganon. O, paano yan? So, ano solusyon sa El Nino? Hindi po natin mapipigil yung El Nino. Wala tayong magagawa doon. Year in, Year out. year out, meron mga weather system na kailangan natin harapin. Typhoon. Yan. Okay? Yan po mga landslide. Yan. Kasi ganyan yung atin, loose soil. Yung mga earthquake, Wala tayong magagawa dyan. wala tayong magagawa dyan. Nature po yan. Ang pwede natin gawin dito, halimbawa, kapag mag-El Nino, kailangan may stockpile tayo ng mga pagkain. Nagawa ba natin yan? Hindi natin nagawa yan. Okay? So ngayon, magre-rely tayo sa importation. Well and good. But in the future, alam na natin darating at darating yung mga ganyan phenomena. Okay, darating po at darating yan. Bagyo and everything yan. Nakahanda ba tayo? Yun ang kailangan mangyari ngayon. Maybe that's one way na pakalmahin ang taong bayan. Meron tayong plano. Sa ngayon, kailangan natin magsakripisyo. Dahil ito, lahat nito hindi naman natin gusto. Ito, mother nature to. Walang tayong magagawa rito. Pero itong gagawin natin in the future, meron na tayong stockpile, yung mga water impounding. Hindi po agad-agad nagagawa yan eh. Yun ang punto namin eh. So kahit na anong pagsasasabihin ng ating mga government officials that they will
na bibilisan na nila ang effort, tumatagos po yun. Sinabihan na kayo ni Presidente, that was more than a year ago. Expect that in this particular period of 2023, end of 2023, the whole of 2024, El Nino na tayo. Anong nangyari? Hindi ba nasabihan din kayo? Yung towards that... may task force na nga Alam mo yung task force? Ano yan? Yan ang nakakalungkot na trabaho. Maganda nga yan, task force na yan. Para, yan, pinapakita mo sa mataong bayan na nakatutok ka sa trabaho. Sa problema. Yun na nga sinasabi natin, yung task force na yan, task force to meet and discuss the next meeting. Ayan. Yeah. So, Pagdedebatihin nyo, mag-aaway kayo doon. Kung kailan kayo magmi-meeting ulit. Yeah. Yan. Imbis na puntahan na ninyo yung mga departments at lahat. Lakad na tayong lahat. Huwag kayo dyan sa opisina. Dito tayo sa Nueva Ecija, Tarlac, mag-ayos. Tingnan natin mga... Yun na nga. Isang disconnect po kasi. Yan. Ang taas ng satisfaction ng taong bayan sa infrastructure. Sa inflation, napakababa. Ang ibig sabihin ba nito yung ating effort to build infrastructure? Hindi po tinutugunan nung production area. Yung production area, like infrastructure sa agriculture. Although merong farm to market. Maaring natutugunan yan, hindi lang na ipapakita. Tsaka hindi na ipapakita. Ang naipapakita yung mga binibigyan ninyo ng Kasi may disconnect yun Ang taas ng satisfaction sa infra. Pero hindi nakikita yung iba. Taas naman ng dissatisfaction sa inflation. Yung infra, that's one way to solve our economic problems. Okay? Yun po ang dapat siguro magkaroon ng concrete information regarding this. Hindi yung puro pabibilisan namin ng effort. Halimbawa, alam natin o mayroon ng mga nagbabadya na ASF nangyayari. Di punta na tayo doon. Ito, meron na kayong Marlene, itong gagawin natin. Ito ang tatrabahuin natin. Konkretong plano yan. Hindi mga chaleco style na motherhood statement. 8:31 ng umaga, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambol sa DWIZ. Magandang umaga uli sa Karambola. Ako si Conrad Banal. Nandito rin Joel Laksamana at paring Jonathan De La Cruz. Good morning. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Mga kapatid, babatiin ko muna itong Voltes team. Sino si Voltes team? Ito yung mga talagang mahilig na mag-ayos ng mga production areas dyan sa Angat, Bulacan. Ito. Angat? Voltes team. Si Lotis Cruz, si Voltes 5. Parang ganon. Jen De Guzman, Mayla Cruz, si Cecil Legaspi, si Dennis saka si Mitos, si Arlene at saka si Roderick Local Correa. Government? LGU o private? Private. Mga private sector na nagmamalasakit sa bayan. May mga kanya-kanya sila. Itong mga sila. Nasa Malasakit Center? Hindi. May mga kanya-kanya. In other words, hindi sila naghahanap ng ayuda. Nagtatrabaho sila. Productive itong Voltes team na ito. Mukhang ang solusyon sa El Nino, puro ayuda. Yun na nga yan. Doon ako nahihirapan. Ngayon po, sabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Siya po ang head nung, siya ang pinuno ng El Nino Task Force. Okay. Ang kailangan daw mamuno ng mitigation efforts. Ano ibig sabihin ng mitigation efforts? Diyan sa El Nino ay yung mga LGUs, provincial, city, municipal, and barangay. Pero ano nga bang gagawin itong mga ito? Mga councils na ito. Magtayo ng multipurpose arena, yan. Yun ang tinayo dun sa amin sa Parañaque. Everybody knows what he's saying. Oo. Ang sinasabi po ni Chodoro, kayo ang nakakaalam ng situation dyan. Alam na ng lahat ng tao yun. Na sila nakakaalam. Anong bago doon? Ang dapat na naririnig natin dyan sa task force, ano ang dapat natin gawin dito? Halimbawa na lang, ikaw ay isang LGU na mayroong impounding, mayroon na, nakalagay na doon, water impounding system. Yung SWIFT, tinatawag nila, Small Water Impounding
project. Noon before modern times, ganyan ang sistema Okay. ng mga small farms. Kaya may mga lubluban ng kalabaw. Oo. Naalala mo yun? Sa bawat bukid, meron po silang hukay doon. Oo. At yun ang tubig, doon nagpupunta. Oo. Meron na silang mga small impounding. Kung bakit nawala yan sistema na yan, hindi ko rin maintindihan. Oo. Ay, dahil yung real estate mga company, kailangan nila yung Yung water system. Yung water system, yung tubig. Natayuan na, so nakanila na rin yung nung nag-land banking Tubig sila. ulan lang yun eh. Oo. Yung iniipon na yun, tubig ulan lang. Ginagawa pa nga yan parang mini fish pond. Diyan ka makakahuli ng mga hito. Lahat ng fish pa, Kagaya niyan, alam naman ng gobyerno o sa local government kung saan dati yung mga irrigated areas. Halimbawa, natakpan na lang. Ibig sabihin nun, mayroon pinanggagalingan ng tubig doon sa area na yun. O di, tignan ninyo Yun kung ang paano i-harness nyo. harness ninyo yan. O kaya yung mga nandyan na, small water impounding ponds, halimbawa, dilagyan ninyo ng isda o paglagyan ninyo ng mga fingerlings. Oo. Bakit ninyo pwedeng gawin yun? So, sabi po ni Secretary Chodoro, assuring daw the President, sinisiguro niya sa Presidente, ano ibig sabihin na assurance? Kaming bahala, Mr. President. Diba? Yan ang biya. Na ang task force daw ay actively working. Ano ibig sabihin na actively working? Nawalan dyan, Meron ba working na hindi actively? Pag nag-working, Passive working. actively working to mitigate the impact of the El Nino. Yan ang iyong report sa Presidente. Na-reduce itong si Secretary Gibo Chidoro sa Motherhood mga superlative motherhood statements. Galing ng tao niyan pare. Sa totoo lang ano yan Harvard yan. You assured the President that you're actively working to mitigate. Alam mo, si editor, tatakdigin ko na yung actively. Working na lang, okay na yan. Basta ipakita lang natin yung work, pare. Meron bang hindi active work? Ini-edit out ko kagad yung mga kanyang Okay. adjective. Hindi. Pero hindi, the mere fact Bakit, sir? na the President needs assurance sa akin. Na actively working. Sa akin, Solusyon ang kailangan. hindi po. Kagaya nito. Ang Presidente pa ang bibigyan mo ng assurance. Diba? Active Ano assurance. Sinisip-sip ka. Hindi naman. Ano yun? Binibigyan mo siya ng, kinakalma mo siya. The President. Ang kailangan kalmahin under ng control. taong bayan, hindi ang Presidente. Si Presidente, ano na yan? O pag nakalma mo yung kataong bayan, makakalma na yung Si presidente. Presidente Ganun. kalmado. As a matter of fact, sinabi na niya yan a year ago Okay. na we should expect things like El Nino because these are weather. Sabi na niya yan. Ano yan? Not nature to. Every now and then, it Apahit. occurs. Sabi niya yan. Oo. Ang ire-report mo, 254 million na nawawala na sa farmers dahil ganito ang nangyari. Matatakot ang 79,000 farmers ang apektado. 41 provinces. Bakit doon sa probinsya na yon, anong sinabi ng local government na council, na task force council doon? Anong gagawin namin? Mayroon ba silang ginawa? Pinagsabihan mo ba sila? Pinunta mo ba sila doon? Etc. 5,500 hectares na raw po ang apektado. Saan yan? All over the Philippines. Sabi ng RRMC. Ayan. Okay. Okay lahat yun Okay yan. Doon sa 5,449 hectares na yan, anong ginawa natin? Yun ang hinihingi ng tao. Basta na yung mga taga doon. Okay. May makakain pa ba mga tao doon? Mabuti na lang ang Nasa 7,000 na raw po mga magsasaka at mga mangingisda ang tinamaan nitong El Nino. Mabuti na lang resilient ang Pinoy at saka matiisin. Kung hindi, pag ganyan ang mitigating efforts natin, Ina-assure mo ang Presidente, imbes na taong bayan, meron pong mali doon Kumbaga, ang audience bumba, si Presidente, ang Presidente o ang Pilipino, ang Pilipinas. Di ba? Bakit ang Ganun ba ka-insecure ang ating Presidente?
Na kailangan bulahin pa? Kalmadong-kalmado na nga siya. Yun ang hindi ho namin maintindihan dito sa Karambole. May survey ka, sinasabi, alalang-alala ang taong bayan. Kitang-kita. Sa galaw ng gobyerno. Bumabagsak ang inflation, and yet, yung paring inflation, ang number one concern. Kung ako si... Saan nanggagaling yan? Doon sa takot sa El Nino. Kung ako si Secretary Teodoro, bisitahin ko na itong mga to. NDRRMC, dyan sa 41 provinces, alin yung ba naka-most affected? Para puntahan na natin. Yeah. At pag-usap tayo, puntahan natin yan. Ano ba, mga kababayan, paano ba tayo rito? Nabibigyan ba kayo ng ganito, etc. That is directly get the feedback. Ano ang mga problema nyo atong magagawa natin may dala-dala agad, na ako. right now? Oo. May dala-dala na akong isang 6x6 na seeds para maayos natin. Kung walang tubig, ito, meron water pump, may dala-dala ako. Ganun. By the way, yung mga binanggit nyo kaninang water basins, ring kinikwento mo yung sa Kalabaw. May mga lubluban na mas Kalabaw. ganun sana kasi sa totoo lang ako, I'm not a fan ng mga pumps pare kasi nakakasama rin sa ano yan yung Water table. Water table Pag hala ang tubig tapos bunot ka ng bunot. Ay, emergency naman to Oo. Emergency to El Nino to At saka hindi dito yan. Doon sa mga tubig. Halimbawa, ito meron tubig. Ilog ito. Oo. Hindi doon ka makuha sa ilog. Ayun, rekta ron. Oo. Ba't di mo ginagawa? They are actively working, bare. Actively working naman. Relax ka lang. Relax lang. Actively working sila. Ninit ulo mo. Darating yung mga Okay. 4 na raw po sa Central Luzon. Ang anak ko, nanunuyo. Makita niyo yung mga photos. Oo. Bitak-bitak ang lupa. Ang sama na itsura. Yan. Saan yan? Bitak. Ayan. Saan yan? Aurora, Bataan, Zambales, Nueva Ecija. Saan Uy, nga? Kasi, malapit na. alam mo, parin Conrad, parin Joel, kasi kung sinasabi mo bitak-bitak, at mayroong running water, may ilog doon, hindi mo lang nalagyan ng pamparalin yung... Oo. Magagalit ako nun Diba? Bakit ka magagalit? Parang walang dahilan maging bitak-bitak. Wala kasi wala kayong ginawa. Walang kadihalanan na bitak-bitak yung ano na yan, kasi mayroong ilog na... Unless... Lalo sa Nueva Ecija. Ano natin yan? Rice production natin. Alalaki. Rice grant. Ang mga drought po, meron ng drought talaga. Ito mga dry spell lang to yung mga 4 na probinsya sinabi ko. Ang mga Drought-stricken condition na areas. talaga. Cagayan. Sipin mo yung Cagayan. Yan po ang ating food basket. Food basket. Ito. Cagayan yan, Cagayan. Cagayan River, the longest and biggest daming tubig dyan. river systems. Ibig sabihin, hindi mo ma-harness yun. Million liters po yan. Wag mo sabihin tuyo na yung river. Sobra naman, pare. Hindi. Wag mo sabihin. Kailangan mo lang hukayin siguro yung mga irrigation uli. Yun lang. Kasi kasama na yun. At saka, in the meantime, emergency, maglagay ka ng napakaraming pumps doon. Isa pa pong food basket, Pangasinan. Drought na yan. Okay? Malaki na rin ang river system dyan. Agno River, Limahong Channel. Hindi sila kulang ng tubig Wala lang dun sa farm yung tubig. Oo, itirahin mo sa... Ayan. Hindi ina-assure naman ng presidente. Alam mo ba pare, natatandaan ko, Madali daw sabihin niya sinasabi mo. oo nga, sinasabi nila, pero sa China, ganyan din na nangyayari. China ito nag-mobilize ng tao. Timba-timba. Oo. Pare, timba-timba. Binubuhusan yung mga farm. Oo, dalan-dalan nila. Parang relay. Gumawa ng paraan. Gumawa ng paraan. Hindi po nag-press release. Yun ang actively working. Diba? Yun ang actively working. Nagpasa-pasa ng timba. Oo. Actively working. Parang repeatedly redundant yun. Hindi ba? Yung mga press release po, yung mga politiko namimigay ng ayuda pang El Nino raw. Nako. Yan ang hindi ko masyado trip Wala. Pati El Nino weaponized. Alam natin na meron tayong problema dyan. Pag ganyan na po. Okay? Tutulong pa tayo sa napakalaking money supply na wala nang bibilin. Ito ang issue pa. 60% daw, halos 59%. Nang na-survey ng Okta, gusto bumalik na tayo sa ICC. How relevant is that to our problem?
Tanong yun. Ano, 50, ano? 59? 59%, almost 60%. Ano kinalaman ng ICC para sa food security? At, May nagsingit ng tanong. nagpapasurvey. May nagsingit ng tanong na yun. May nagsingit ng tanong. At paano mo tinanong sa tao niyan? Okay bang bumalik tayo sa ICC? Alam mo baka... Hindi, ang tanong, galit ba kayo kay Duterte? Ganun. O, di balik tayo sa ICC. Follow-up question pa. Hindi pa nga yun eh. Gusto mo bumalik sa ICC? Okay. Ice drop ba yan? Drop, ha? Yun ang alam mo. Gusto namin yan. ICC. Ay, nako. Tapos, 55% daw, kailangan ng gobyerno, mag-cooperate sa ICC investigation Ano mapapala regarding mag-cooperate Duterte. ka? Ano mapapala? Ito sinasabi ko, gaano ka-importante yung ICC issue na yan? At bakit kailangan i-survey ng OCTA? Wala na ba tayo ibang concerns? Ito na lang. Wala na iba tayong mapag-usapan, kundi... Ito na lang suggestion ko. Para yung usapan na ito. I-embargo nyo na yung OCTA research yan. Bakit? For this year. OCTA, wag ka magre-research. Hindi ka kasama sa... Hindi, yung SWS naman, nagsasurvey din. Ito lang mga question na gusto ko matanong mo dyan. Ha? There are only two questions that you should ask. ICC at saka yung tungkol doon sa ano. Yun lang. Other than that, wag ka na magtanong. Sabi po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yan daw po mga Chinese gumagamit ng cyanide dyan sa Baho de Masinloc. Naku. Away na yan. By the way, sabi po ng BIFAR BIFAR spokesperson, Nazario Briguera. Sabi po naman ng Philippine Coast Guard. Walang ebidensya. Walang ebidensya. Ba't dakdak ng dakdak itong spokesman ng BIFAR? Wala pala kayo ebidensya. Sabi. Hindi man lang ba kayo nagte-text? Baka may intelligence arm na sila sa BIFAR, bro. Tinanggalan na nga ng intelligence fund yung mga yan eh. Not even an evidence to suggest na kumbaga, meron trace ng cyanide. At least meron kang to suggest. Not even. Kung wala noon, yun na nga, meron ka ng trace. Hindi mo alam pa kung mga Chinese or mga Vietnamese ang gumawa noon. So, ang BIFAR, irresponsible. Yung statement salita ng ganyan, na nakaka-apekto yan sa... May pagka-international waters na yun eh. Baka may dumaan lang doon. Yan ang sasabihin ng BIFAR. Hindi kayo nakakatulong. Wala. Kung ang sinasabi ba naman ninyo, itong mga water impounding lalagyan namin ng fingerlings. Baka may nangyari pa sa buhay natin. Palisdaan. Ayusin natin. Lalagyan natin yan ng tilapia. Yung mga palisdaan na yan, panahon. Alam mo, napakasarap ng tilapia. Yung Singapore style na fried fish soup. Sarap nun. Sarap. Tilapia yun. Malasa kasi ang tilapia. Pwede yan doon sa mga mini, anong tawag mo? Small water impounding. Small water impounding. Pwede ka mag-alaga. Pwede. Pwede. Kesa ganitong salita ng salita. Na hindi kayo nagkakaintindihan. Nagsasabi ang BIFAR. Magagalit. Masisira daw po ang traditional fishing ground ng mga Pilipino. Ano yan? Ano ba to? Layo. Hindi ko alam kung nambubuyo o nanggagatong. Hindi ko alam eh. Wala kayong magawa, no? Para daw po, wag na mangisda ang mga Pilipino doon. Yan, kaya ginawa ng mga Chinese yan. Di pati sila apektado rin. Nangingisda rin sila ron eh. 1 billion pesos na raw po ang damage. May figure siya. Meron na. Sabi siya, matindi yung intelligence niyan eh. And yet, sabi niya, we have yet to do a study. Nauna ang intelligence sa study. Paano mo nalaman lahat yan? By 1 billion.
meron cyanide. Ay, nako. At ang purpose, para hindi Hindi mangisda ang ang mga mga Pilipino Pinoy doon. dyan. But Saan they're mo going to nakuha make a lahat start. yung conclusion na yan? Hindi kasi mag-study ho kami. Kaya kailangan mauna may yung conclusion. oo. Ayun. Napakahusay. Alam mo, kasama to ni dating Secretary Rapi Aluna, malamang. Panning the flames. Meron Hindi, meron akong kaibigan. Ito pa sabi niya, bakit walang bumati ng kung hey fat choy sa akin? Kukunti daw. Ang conclusion niya, ano daw, ang Pilipino, meron ng ill will. Sa China. Ill will. Sipin mo yan. Abay, Hindi ka lang binati. Malay mo, galit na sa iyo yung mga kaibigan mo. hindi ka Marami binati. pwedeng dahilan dyan. Oo. Itong dalawang to. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo yung West Philippine Sea China issue? 1% lang ng taong bayan. Ang nag-ano dyan. Ang nag-aalala dyan. Wala. 1%. Paano mo masasabi na yung hindi ka binati Kung ipat. ay ill will na against the Chinese? Tingin ko, Ano, ibig sabihin, top of mind tayo Oh, ng mga China. top of mind. Top of mind tayo talagang. Tingin Huwag ko- nung batiin yung mga Pilipino. influence ka na ng propaganda by America. Oh. Itong dalawang to, si Nazario at saka yung kaibigan mo, paring Conrad. Ito, pagsasabihan ko, yung Voltes team, puntahan nga ninyo to. Voltes team na Angat, puntahan nyo itong dalawang to. Hindi, Sabihan nagtataka ninyo. ako, intellectual yung kaibigan ko din. Intellectual? Palagay ko Hindi siya influenced by binati. the media. Sensitive. Sensitive. Oh. Ano daw po yan? Attack on humanity. Nako. Yung hindi siya binati. Hindi. Ito. Hindi, yung yung cyanide. Attack on you. Sorry, cyanide. Nanto ko, pinala. Yung pala, sabi ng Coast Guard, Wala tayong ebidensya. Not even a trace. Boy, wala tayong ebidensya. ebidensya. Wala Not even a trace. Nag-press release ka agad. Huwag kang masyadong maangas dyan. So, angas mo eh. Ikaw ba, nakapunta ka na ba doon sa Bao de Masilok? Baka hindi ka pa nakapunta doon eh. Di mo alam kung nasaan yan eh. Before, asikasuhin niyo po Iba, yung mga fish pan. Oh, Yan. fish farms yun ang kailangan yung. Yan ang tanging pag-asa natin. Ang problema na una yung press release na. Grabe. Ayan ang actively working nga pare. Oh. Before, Tumakas. kailangan din kasi ng ano niyan eh. Permit ng Before para maka-import Import. tayo na isda. Ngayong naintindihan ko na si Secretary Teodoro. Pag ito mga ka-meeting ko, Sasakit talaga ulo. sa Sos El Nino, talagang sasakit ang ulo ko. Gagrabe migraine mo dyan. Gibo. Sek. Kuwawa naman. Madalas mag-migraine yung tao eh. Ayan. O, ito mga kausap mo. Pasalamat ka sa mga yan. Gagrabe migraine mo. Grabe. Eto po sa Masungi. Problem yan. Pinag-usapan Ayan. namin yan pare last week. Last week. Nagkaroon daw ang Rizal Wind Energy Yan. Corporation. Oh, yan. Malaking problema Tapos yan. namin yung mga retrato eh. Ano ba ano yan? May permit ba yung mga yan? Yun na nga ang To problema do natin. something in a national Park. park. Reserve po Reserve yan. Na walang action dapat dyan. Oo. As much as possible, iwanan natin Preserve. yan na preserve wilderness. Okay. Yang Masungi po, kasama dyan, yung Marikina Watershed. Upper Marikina Watershed. Upper yan. Marikina Watershed, nakatangi-tanging source natin ng tubig, Oh. potable water. At gusto nyo sirain, yung Kasama kayo doon sa El Nino problem. Hindi. sino ba may-ari nitong Rizal Wind? yan Energy? pare. It's a Singaporean company. Yeah. In a joint. Vina. Singaporean. Yeah, Vina. Parang Grab. Oh, parang Grab. in venture with Joint venture. SN Aboitiz. Aboitiz. Pare, they're looking at the Ano naman? No, ikaw naman, sir. Ano Energy, naman? energy situation to, bro. Renewable energy. Ngayon? Ano ba tawag dyan? Wind tower. Oo. Ano? So what? Makakatulong to sa ating Hindi ba energy. pwede sa ibang lugar yan? Pwede. Bakit ang pipiliin Pwede rin. pa? Pwede naman. Pwede. Pwede rin. Ay, ba't mo pinili pa yung Masungi? Kasi yung Reserve po yan. Malakas ang hangin. Malakas ang hangin doon eh. Putak. Kaya sila andumalyang pare galit na galit. At kinuha nila ng retrato at video. Nag-drone sila. Ang dahilan nila, ay aprobado naman daw sila ng BOI. Ayun naman Ayan pala. Mga Yun ulol naman naman pala. na. Gusto ko aprobado kayo ng BIR, pwede kayong manira na environment.
Yan reserve, pwede nyong... At yan, at saka yan, pare, you open the floodgates. to all kinds of... Yes! Hindi lang kayo dyan. Later. Baka nga... Sasabihin nyo, kailangan naman ng energy and everything. Yes! Tsaka malamang Go elsewhere. may environmental compliance certificate yan mula sa DNR. Aprobado ng BOI. Tignan ko nga kung nasaan yung approval Meanwhile, ng ang BOI. Masugi Georeserve, hindi nga inire-recognize, ino-honor nila Secretary Loizaga yung Beyond arrangement us. nila. It's beyond us. Sabi po no Singapore daw, tumigil na sila. Ayun. Ngayon pa kayo tumigil, natayunan ninyo yan. Tinayo nyo na. Ang dami niya ng pinutol. Dami niya pinutol dyan. Kita sa mga retrato eh. Oh. We have been working closely with government authorities. Yan, sabi po yan nung ano. Ayan, may adjective na naman. Nung Closely. Singapore, VINA. Energy. VINA. We are been working closely. So, kakutsaba nyo yung gobyerno sa pagsira niya ang Masungi. Kung publicly listed company kayo, pwede na kayong banatan dun. Diyan sa Singapore na yan. Uy, Dapat i-drop. pwede natin itimbre sa Singapore Straits Times yan. Oo. Ito, kumpanya nyo. Ganyan. Oh. Uy, Di ba? sa Singapore ba, tingin mo? Hindi, di ba? Press release mo sila doon ba? Kasi, Baka makin niya mga yan. Sige. hindi, ang problema dyan, kung BOI ang, sabi niya, compliant kami with BOI. Ano yung Registered compliant? kami. Bakit nyo kami pinipigil? Ayun pala, we are changing the rules of the game. Nag-invest nga kami. Laki-laki ng dinadala namin rin sa Pilipinas. FDI. Oo nga, pero hindi naman kayo nakaayos doon sa pinaglagyan ninyo. Pwede naman kayo maglay some other way. Yung mga... Ang haba-haba po na Sierra Madre. It's a range. Haba-haba na Sierra Madre. Ba't sa kanya pupunta? Ay, hindi, mas... Kasi accessible to. Mas mura para sa inyo, mga ulol. kasi ito pinakamalapit sa substation eh. Ay, What? So, May problema dito, NGCP. Ayan! Lalagay sana kami somewhere, hindi nila nilalagyan ng Ayan, substation. substation. Papasok na yung NGCP problem. kung wala substation, sorry, wala kayong business. Maghanap kayo ng may substation. Ang problema po, sinasabi nila tumigil na sila. Ang sabi po, ang balita, hindi. Yung turbine project, still ginagawa pa po. Yan. Aanhin mo yung turbine kung wala kang mga windmill. So, tuloy pa rin yun. Tuloy yun. Sigurado. Kasi sayang lang yung turbine kung tinutuloy mo yan. Di ba? So, yung sinabi nilang tumigil na sila for the meantime. Dahil marami Ang susunod na sasabihin nila dyan, hindi naman ganun kalaki yung yung footprint. Talagang pinalit namin new technology. Ay, naku po. 9 o'clock ng umaga, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ.